Boy, ito ang video kung saan si Bato ay first time na lumitaw galing ng magtago ito noong nakaraang Marso 7 at hanggang Marso 8 ay wala tayong narinig kay Bato 1,000 din. dahil nagtatago nga ito at ang kanyang 1,000 din. cellphone ay naka-off. At ang sabi niya ay nagkampanya daw siya. Well, narito ang video ng kanyang pahayag sa kanyang pagtatago. Matapos ang ilang araw na pananahimik, nagparamdam na kahapon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam ng media sa kanya, sinabi nito na hindi siya nagtatago at nasa Pilipinas pa rin siya. Paliwanag ng senador, naging abala siya sa pangangampanya sa malayong lugar. Sinadya rin umano niyang patayin ang kanyang cellphone para makatutok sa pag-aasikaso ng kanilang petisyon sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng isa sa mga hiling nila na Temporary Restraining Order o TRO sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya at sa dating Pangulo. Kasama dapat si Senador de la Rosa sa grupo ni Duterte na nagtungo ng Hong Kong para sa isang pagtitipon ng PDP laban. Ito ang pinakapalaisipan kung bakit nagpaiwan si Bato sa entourage ni Digong papuntang Hong Kong. Natatakot yan. Nagpaiwan siya, nandun nga si Bongo. Ayaw niya lang. Silang dalawang pinaka trusted man ni Digong. Ayaw niya lang sabihin. Ngayon, ito pala nagpaiwan siya dahil alam na nila na mayroon ng warrant of arrest galing sa ICC at Interpol si Digong. At ang alam naman natin na ang sadya talaga ni Digong sana ay mag-exit sa Pilipinas papuntang Hong Kong and then papunta ng China. Paano? Doon na Hindi kinuha ng taga-China si Digong. Medyo inayawan siya ni Xi Jinping yun sa nga. siya ay wanted. So hindi pwede. Tsaka makakalaban niya ang European yun. Pag kanlungan ni Xi Jinping. Kaya ito, kamay Xi Jinping, pinabalik si Digong. Si Bato de la Rosa naman, kasi alam nila na na may warrant na si Digong. So nag-file ng petition to restraining order. Petition sa korte para sa TRO na hindi muna arestuhin. Pero hindi kahit sangkatutak na TRO, wala na yung court ang petition ni Bato, kaya hindi na yan walang nagawa si Bato. Aprobahan ng TRO. Siya. At off ang cellphone, hindi makontak 2 araw. At ang sabi niya, nagkampanya daw siya sa Agusan at Surigao. Natakot yan. Taga Surigao ako Taga Surigao del Sur ako. Bakit hindi ko narinig na narito si Bato? Di ba? Sabi lang mga kababayan, ano kaya ang rason ni Bato? Ngayon ang umuugong na balita ay nariyan na talaga, plansado na ang warrant of arrest ni Bato. Kaya si Bato ngayon ay humihingi ng kandungan. Humihingi siya ng tulong sa Senado. Kanlungan. Kay Chis Escudero. Nako. Ano bang magawa ng Senado sa wanted na tao ng International Court? Wala. Kaya hindi natin alam kung anong magagawa ng Senado. Alam naman natin na hindi siya membro ng majority. Kaya kahit bubuto pa sa kanya yung minority, ay kulang pa rin yun para magdesisyon ang presidente ng Senado na siya ay tulungan. Kaya talagang tagilid si Bato. Sabi nga, game over. Balik tayo sa video. Madaling araw yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatagap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Ang info ko ay dalawa na kami ni President Duterte may warrant. So sabi ko, hindi na ko tutuloy para saksasuhin ko yung, di ba sabi ko sa inyo noon na pag may warrant kami, I will seek judicial relief from the Supreme Court. So yun ang una ko nag-concentrate yun kung lahat ng nako, natakot. Hindi rin matanggap ni Senador de la Rosa na sumunod lang ang pamahalaan sa pagpapasuko kay Duterte sa ICC dahil sa commitment ng bansa sa Interpol. Aniya, kayang-kaya namang tanggihan ito oro mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit na may kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at sa naturang International Criminal Police Organization. Bakit mo tuturuan ng presidente na tanggihan? Aba, sino kaga? Nag-usap kami sa Malacanang. Bakit? Siyang mag-cooperate sa ICC. Ito hindi ko talaga maintindihan dito si Bato.
Itong pagsabi ni PBBM na hindi siya mag-cooperate sa ICC ay noong hindi pa nila inaaway si Kinalaban, PBBM, oo, hindi pa eh, nila pinagmumura nyo na iniintriga, eh. hindi pa nila binabanatan, binabato ng isyu na masasakit na isyu, Pinagbantaan ng buhay. Noong kapanahonan Paano na yan? yun, ay okay pa si PBBM. Kasi may usapang lalaki, di ba, na wag Cooperate. mag-cooperate sa ICC at wag tanggapin yung warrant. Okay, gano'n naman si PBBM na okay, sige. Pero nang binanatan na nila ng masasakit na Salita. ng mga salita at kung Pinagmumura. napakarami, di ba? Yung shabu-shabu, ano pa ba yun? Ginagawang bangag. Magawa pa sila ng video. Sino pa bang matino na tao na binanatan ka na tapos protektahan ka pa, di ba? Wala na yun. Magkaaway na kayo. Yan ang klaro diyan. Kayo'y magkaaway na ni PBBM. Galaglag ka na talaga. Ang grupo nyo, ang amo nyo, Digong, ikaw, Bungo, kayong mga loyalista ni Digong ay hindi na kaibigan of course ni PBBM. Kaya welcome na ang ICC, di ba? Napakasimple lang naman yan. Kaya nga. Bakit palagi sinasabi niya na traitor daw si PBBM, hindi sumunod sa usapan? Kayo ang hindi sumunod sa usapan kasi binanatan niyo si PBBM. Correct. Inaaway niyo para makaupo si BP Sara. Sara Lastay. Ay kung ano-anong mga paratang i-impeach niyo. Gusto niyo nga ma-impeach eh. Pero ngayon ang nangyari, si Sara ang na-impeach. Diba? Baliktad. Kaya itong sinasabi ni Bato na never daw na mag-cooperate si PBBM. Anong never? Inaaway nyo na nga eh. Sino po bang taong Bumabaliktad na magdepensa pa naman. sa iyo? Binabaliktad Diba? na naman ang Bakit sitwasyon idepensa ni ka? Bato. Ikaaway ka nga eh. Sumusuporta ka kay Digong. Kaya ito ang napala nyo. Kayong dalawa ang Kinakalaban nyo eh. principal suspect sa Kala nyo weak. Sinasabi nyo palagi itong weak. Ayan. AJK or extrajudicial killings. Ayan ang weak ngayon. Itong kasing judicial killings, nakalimutan na ito ng publiko, lalo na ng mga DDS, na mayroong kasalanan. Si Bato, kasama na rin yung general na sumunod sa kanya, nag-order din ng tukang si Albayalde. Si Digong na siyang nagsimuno ng Davao pattern yan eh. Pattern sa Davao ang mga extrajudicial na yan. Kasi nagumpisa sa Davao City ang ganyan. Ngayon ay meron talaga silang nagawa na napakarumal-dumal kasi 30,000 mahigit Pinagpapatay. ang nawawalang buhay noong extrajudicial killings nila. Sinasabing war on drugs. Na wala namang drugs. Yung drugs ay galing lang naman yun sa China, di ba? Sa mga kaibigan nila. Kaya ito ang pagkakamali nila na gumawa ng ganong pag-aatake sa civilian. Sabi ng ICC, ito'y planned attacks to civilians. Pinaplano eh, hindi aksidente. Yung nangyari sa Russia at Ukraine, yung mga nahulugan ng bomba, hindi yung pinaplano, aksidente lang yun na tinamaan yung mga civilians. Dito sa Pilipinas, ang EJK ay talagang pinaplano. Kakatog ka ba Naatakihin ang naman? mga bahay ng suspected Kakatokin ka sa bahay mo bago ka na mga babarilin. drug pusher kahit na small time lang ay pinapatay, di ba? Kaya itong nangyari ngayon kay Digong, kay Bato, ang lahat ng arestuhin ng ICC, ito'y matagal na nakasalanan noong 2016. Noong 2016 pa ito hanggang 2022 ang kasalanan na ito. Kaya nakalimutan na ito ng mga tao ngayon. Kay Marcos. At ang akala nila ay inaapi si Digong, inaapi si Bato. Pero ang katotohanan yan, balikan natin ng EJK. 30,000 kapamilya nagdusa, 30,000 mahigit katao ang nawala ng buhay dahil sa EJK. Balik tayo sa video. Ano yung sinabi niya sa akin? So how do you feel? Hindi siya cooperate sa ICC. Sabi niya sa akin noon, huwag ka mag-alala. Hindi ko mag-cooperate sa ICC. Dahil after Noon yun, noon. Noon yun, hindi nyo inaaway. Inaaway nyo eh. Sabi niya sa akin, So ano pa kakaramdam niyo sir ngayon? feeling betrayed. Feeling betrayed. Feeling betray. Nagkasabi mo. Last na, Betrayal to the max.
Sa ngayon, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na patuloy siyang lalabas para mangampanya at mamumuhay ng Wala normal. na, hindi ka naman Ngunit nanalo, isusumiti niya ang Bato. sarili kung isisilbi na rin Pupulutin ka na sa warrant of arrest Mindoro. mula sa ICC laban sa kanya. Ito, hindi ka na makapamumuhay ng normal kasi hindi ka makakatulog sa gabi. Kasi nakita nyo na nga ang warrant eh, sabi mo. Paano ka mamumuhay ng normal niyan? Ang gagawin dyan ay i-accept na talaga yan. Katulad ni Digong na acceptar niya. Sabi niya ay Pagdusahan mo ang kasalanan mo. kanyang angkinin lahat ng kasalanan. Kaya si Bato de la Rosa ay dahil inangkin na ni Digong lahat, ibig sabihin totoo ang kinakaso sa kanila. So huhulihin na rin ito ng ICC kasi umano na si Digong eh. Nako, patay Umamin na. tayo. Kaya siguradong parang umamin na rin si Bato de la Rosa dyan. Kaya ang maganda dyan ay wala na tayong magawa dyan dahil ICC na ang huli. Wala nang intervention ang gobyerno ng Pilipinas dyan kasi international court na yan. Ang international court, ICC, ito'y tinatag para sa mga bansa na nangangailangan ng tulong, na kung merong hindi nila kaya ng isang bansa, halimbawa Pilipinas, hindi kayang ipakulong si Digong, ay tutulong na ang international court dahil ito ang pinakamataas na korte sa balat ng lupa sa buong mundo. Ayun na. International court yan. Kaya takot na takot si Digong dyan. Ngayon, dahil nagsisi na si Digong, pinagsisihan niya lahat, ay hindi na siya Kala niya nagpapaglaban. siguro Alam nung niya pinatanggal darating niya ang ang ganung panahon. ICC sa Si Pilipinas, Bato hindi na lang siya magipaglaban mahuhuli. ngayon eh. Ay, Dapat magsisi na rin si Bato at wag na siyang magipaglaban pa dahil talagang aarestuhin na siya ngayong buwan lang na ito.